Gusto nilang sirain. Ito pong si Ramil Madriaga, mga kababayan. Bakit? Tingnan nyo naman po, Ramil Madriaga, pinangalanan na ilang contracted hitman. John Vic Remulla. Baka ito pa kaduktong ho, mga kababayan doon sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez Baka etong mga sinasabing contracted hitman, mga bossing, mga bata ng Vice Presidente. Kung maalala nyo ho, ano sabi ng Vice Presidente, mga kababayan? Pag may nangyari sa akin, mayroon na akong inutusan para patayin si Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, at Martin Romualdez. Baka yan yung mga pinangalanan ni Ramil Madriaga. Pinangalanan na ni Ramil Madriaga na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga kinontratang hitman ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla noong Huwebes. It was an option from the very start. In fact, may mga na-name na siya na contracted na hitman. I think it will come out in the future testimonies, lalabas pa. Palagay ko, yaan ang mga kinatatakutan nitong mga ito. No? Kaya po, Kesyo, lahat na ginagamit Kaya siya, nasa kalagitnaan po tayo ng krisis, mahal na po yung LPG, mahal na po yung gasolina, mahal na po yung ganito. Tapos impeachment pa din ang inaatupag nitong mga kongresista, nitong mga congressman. Ginagamit lang po nila yung mga yon. No? Para wag matuloy yung impeachment. Pero, kung ako tatanungin ninyo, tama yung ginagawa. No? Ayusin na yung problema ng Pilipinas, which is yung mga magnanakaw, kasi pagka hindi naayos yan, patuloy pa din pong mawawala at mauubos ang pera o ang kaban ng ating bayan na dapat po para doon sa mga proyekto na makakapatulong sa mga kababayan natin at makapagpapaangat sa Pilipinas, pero ninanakaw po, ibinubulsa. Di ba? Kaya dapat hilumin po, pagalingin yung sugat, problema ng ating bayan para mag-i-stop po, huminto ang pagdurugo. No? Wala kung ano-ano tuloy. It was an option from the very start. In fact, may mga na-name drop na, nabasa ko na yan. Matatandaang isiniwalat ni Madriaga sa kanyang supplemental affidavit sa impeachment proceeding ng House Justice Committee ang umano'y yun na nga, assassination plot ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay putek, yari kayo. At ilang mga retiradong general ng militar laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling hindi ito bumaba sa pwesto pagsapit ng 2025. Di ba naalala niyo po, kakapanalo pa lang nila, merong mga umugong-ugong na mga balita na kesyo daw po, palalagpasin lang nila, no? Yung 2 taon at aagawin na yung pwesto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, nangyayari nga po, nagkakatotoo. Bakit hindi bago mag 2 taon para mahaba-haba ang termino nung aagaw? Kasi kapag ginawa nila na bago tumungtong yung 2 taon, hindi na po makakatakbo ang Vice Presidente, hindi na po makakapag-re-elect. Kasi kapag lumagpas po ng 2 taon, pwede siyang mag-re-elect. Yun po, mga kababayan, ay Malagloria Macapagal Arroyo, mga bossing. Di ba, tumugma? Eto ngayon, nangyayari. Talagang pinupuwersa nila na makuha ang kapangyarihan ng presidente kay Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang sa aabot sila sa punto na magkakaroon pa o may uutusan para magkaroon ng assassination assassination plot ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte.
at ilang retiradong general ng militar laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling hindi ito bumaba sa pwesto. Ibang klase itong mga ito, no? Mariing pinabulaanan ng Vice Presidente ang mga alegasyon ni Madriaga. Sino ba naman ang aamin dyan? Pero kung babalikan ho natin, yung mga banta ng Vice Presidente, tugma ho dito eh. Hindi po ba? Baka isa dyan yung inutusan ng Vice Presidente na tsugihin ang ating Pangulo, dyan sa mga napangalanan, no? BG Badyola, tugmang-tugma nga sa mga sinasabi ni Madriaga. O paano sasabihin nila Tobit Tiangco na walang kwenta yung mga pinagsasasabi ni Madriaga? Na walang mga ebidensya yung mga pinagsasasabi ni Madriaga? May pinakita pa nga, manager's check. Magkano? Milyon-milyon piso. O, yung nandoon nakasulat. O, di ho ba, mga kababayan? Yung 18 Marites, meron po bang mga ipinakitang ganon? Si Orly Gotesa, meron din po bang mga ganon? Wala. Na-stress ako kay Tobit Tiangco, sabi ni Alan Paulino. Uy, wag naman sila. Hayaan mo lang sila dyan. Asa na? Mariing pinabulaanan, okay? There is always a credible threat against the president. It will never disappear, whether it comes from the camp of or any other camp. The president is the most protected person in the Philippines precisely because of the nature of his job. O yun, sana nga lang ho, mga kababayan, talagang mabantayan at hindi mapabayaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Di ba? Ngayon, nasa ano tayo? Ay, ito, yung sinasabi ko sa inyo. Si ano, yan. Na kanilang tinatahak. Ayan, si Peluca ba to? Si Marcoleta? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na ginagamit nila yung problema ng bayan para lang po wag matuloy o ituloy yung impeachment laban po sa Vice Presidente. Sabi ni Choknat Queen, sa tagal nakasalang si Madriaga sa hearing, wala namang inconsistencies, mga narrative niya. Kahit yung sa painting, yun binigay ni Madriaga is a piece of inspired copy from the scholar daw. Yun lang yung ibinubutas ng mga DDS, mga kababayan. Palibhasa po, mahina ang mga ulo.